Sa ibang balita, pagpapakita ng katapatan sa isinusulong na usapang pangkapayapaan. Ito ang naging hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa CPP-NPA-NDF matapos ang pananambang sa tropa ng pamahalaan ng di umaning miyembro ng New People's Army sa Davao del Norte. Mareport ang aming kasamang si Rocky Ignacio. Hinamon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang CPP-NPA-NDF na ipakita ang kanilang katapatan sa isinusulong na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno. Sinabi ito ng Pangulo matapos ang ginawang pananambang ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army sa tropa ng gobyerno sa Davao del Norte. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga opisyal ng AFP at PNP sa Camp Tacar, Southern Luzon Command sa Lucena City, sinabi nito na dapat ipakita ng grupong komunista ang kanilang kooperasyon para tuluyang wakasan ang insureksyon sa bansa. Nauna na ipinakita ng Duterte administration ang kahandaan sa muling pagbubukas ng peace talks sa magdeklara ng unilateral ceasefire ang Pangulo sa CPP-NPA-NDF sa kauna-unahang State of the Nation Address o SONA. Ngayon, mag-issue ako ng warning sa komunista. I was informed just this before I came out na may inambos na apat na kampo. Isang patay, 3 yung sugatan. Kaya tinawagan ko yung congressman nila sa left, kumunista rin niya. Pati si Bebot, yung negotiator. Sabi ko, kausap ko yung congressman, sabi ko, ano ba to? Are we into this truce or are we not? Sinabi ko sa kanila, give me an answer by tonight because pag tomorrow wala, tatanggalin kong balik tayo sa away. Yan ang gusto rinyo. If you do not honor and you kill a single soldier or a capo, who is also a soldier of the Republic, sabi ko, kalimutan na natin ito. Fight na lang. Sabi ko, I am demanding an explanation from the Communist Party of the Philippines. And just like us, kung nagkasala kami dito, we punish our men and women as a service. Expect the same and I demand an answer na kung sino yung nagkasala, they must be also put under disciplinary action. Otherwise, wala tayong pinag-usapan. Sa kanyang pagsasalta sa 300 sundalo at pulis, iniutos nito na gampanan ang kanilang tungkulin na naaayon sa konstitusyon. Nanindigan nito na haharapin ng sino man sisira sa kaayusan ng bansa ang buong puwersa ng batas. So ako, ano lang rin, because during my watch, ay medyo dandahan lang ako dyan. Cannot be precipitate. Sige, dahil mo sa init ng ulo, patay na. Your life is not something that I can just throw away. Pero ang message ko is just work. And the United States give us $33 billion. Yung nag-usap kami ni Kerry, I have 32. Andiyan si Secretary, sabi niya na ano, in front of everybody, pati si Esperon, Delpit ko rin sa, you know, I mean, but I'll give you $32 million. Now, it's available for your police. So gamitin ko yan, exactly para sa'yo. Hindi doon na para hindi mawala. Yan 33 million for security sa drugs and threats of terrorism. Ang palagiang pagbisita ng Pangulo sa iba't ibang kampo ay bahagi na rin ng pag-aatas nito sa mga unipermado na palakasin ang kampanya laban sa ilegal na droga at kriminalidad. Tiniyak rin nito na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga unipermado, partikular na dito ang dagdag sahod sa sweldo na inaasahang magsisimula sa buwan ng Agosto. But dito sa ating kapakanan ng ating bayan, asahan ninyo yan. At ako po'y nag-order ng increase of salaries. Beginning August, dahan-dahan na kayong makakuha ng incremental increases. Hindi ho po mabigyan niya. Para sa PTV News, ako si Rocky Ignacio. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.